kumakalog-kalog. Grabe lakas. Okay, so ngayon gagawin natin, i-under ko na, no? Kikita mo, ayan, no? May check engine, umaandar yung makina. Gano lang natin ito, guys. So, trouble codes. Exhaust gas, EGR. Okay. Ito na, hindi na makakalaro ng maayos to sapagkat ito ang problema. Ayan. Para mag-Aquino. So, gamitin natin, guys, yung kanyang buong mechanism. Natin is yung Ansel FX2000. Okay, so ayan, check natin kung ano magiging kalalabasan. At on position, start. Yun, so wala na yung code, tanggal na yung code. Okay, pagpalang araw, guys, another basic pointers tutorial naman tayo. Another client natin na Toyota Hiace. So ang problema daw may check engine, tapos nanginginig yung kanyang buong makina. So sabi ng may-ari, tumatakbo daw sila ng mga RPM, mga takbo ng speed ng mga 110, and then suddenly biglang nag-check engine daw, biglang nag-vibrate malakas, parang hindi na normal. So samahan nyo ko, guys, sa basic pointers tutorials kung ano yung pwede natin maiambag, kung paano natin ma-address yung concern. So mahalaga makuha nyo lang yung basic pointers kung paano natin titirahin one by one, kung ano yung mga step na gagawin natin. Okay, so hindi mo natin hindi mo natin mabuo, as in na mabuo, at least malaman lang natin kung ano yung main cause problema ng engine vibration. Okay, so tara, let's start, let's do it. Pasok, buksan natin, guys, pandarin natin yung engine. Set up ko muna, itutuwad muna natin yung upuan. Ayan, makita nyo yung Toyota Hiace. Okay, tuwad ko muna, ituwad natin. Ayan. Okay, so up na natin yung guys. So ang gagawin natin, papaandarin natin yung makina para makita natin yung sistema, yung andar ng engine kung kumusta. So kailangan naka-neutral. Okay, so start. So wala siyang kikita mo, ayan, may check engine, umaandar yung makina. Ang lakas ng vibrate. So kumakalog-kalog, grabe lakas. Okay, so ngayon gagawin natin, i-under ko natin ito ng engine scan. Ayun, maingay yung radyo. Yan, check engine. Okay, so sistema to, pag ganito yung ang estado ng makina, unang-una mo titingnan muna, after mo mag-engine scan, kailangan ma-reading mo yung voltahe ng bawat injector. Yun ang ginagawa una dyan. Pangalawang tawag niyan, step, kung mag-undergo ka na ng tawag na engine scanning para ma-find out natin kung ano yung nagiging main cause ng problema. So napakalakas ng vibration, guys, talagang hindi mo okay naman yung tunog niya, problema lang napakalakas ng vibrate. Okay, kamayang konti kakalma na. So tapos vibrate na naman, masyadong abnormal yung kanyang mechanism ng kanyang vibration. Okay, so tara, i-undergo natin, guys, ng engine scan. Tapos after that, check natin kung ano mangyayari sa karalisyo. Kung natin i-undergo ng engine scan, gamitan mo natin yung stethoscope para malaman natin yung clearance kung saan dito yung saktong sabog ng kanyang injector. Okay, dahil minsan hindi nila tinatawanan tayo kasi bakit tayo gumagamit tayo ng parang doktor. Hindi nila alam na ina-accurate natin yung sabog ng injector para hindi tayo maghuhula kung saan dito papalitan. Although may engine scanner tayo, pero mas maganda alam mo kung yung papalitan mo sira na ba o hindi pa. Okay, so mas maganda na yung accurate talaga para hindi ka maghula-hula. Tsaka yung sabog ng bawat fuel common rail, so dapat alam natin yan. Okay, so sige, start natin makina, guys. Tapos natin undergo na natin ang stethoscope diagnose.
anyway, ang problema, may mahawak doon sa kanyang conduit bearing at main rod bearing. So hindi pa na nag-i-scan, naramdaman ko na yung hawak doon sa kanyang conduit bearing at main rod bearing. And then okay naman so far yung kanyang sabog ng injector, okay naman. So nangyari nito dahil doon sa issue ng kanyang idle sensor, nagkapalyar. So nangyari yung conduit bearing at main rod bearing may humawak doon sa ilalim, doon banda sa tres. So yun ang problema guys. So sige, gawin natin, engine scan natin para makita natin na sure yung tira talaga na hindi natin dinadaan sa hula-hula. Okay, patay natin makina guys, tapos engine scan na natin. Okay, buwan natin engine scan guys, set up na tayo ng engine scan. Engine scan na natin guys. Ayan. So ang ang Toyota Hiace, yung kanyang DLC dito na portion sa ilalim guys. Ayan o. Ayan o. Okay, so sa mga nagtatanong, ayan, yan po yung DLC location. So ang gagawin mo dyan, sasalpak mo lang ito. Ayan. Abangan nyo yung full video natin ito guys pag matapos natin itong at least makita nyo lang yung paano siya tinitira step by step. So mahalaga makuha nyo yung punto by punto. At least marami na natin na natutulungan na tao na hindi man gaano yung tira natin, pero mahalaga makuha nyo na kung paano siya dinadiagnose. Kasi kahit hindi mekaniko, pwede naman mag-diagnose. At least alam mo lang kung ano yung problema ng unit mo, paano siya titirahin. Okay, so sige. Okay, so yan siya guys, ginawa natin ang so diagnose tayo. Kailangan naka-on ng susi, on mo muna yung susi. Ayan, tapos diagnose tayo. Racing pointers pa rin, silaw. Ayun, silaw guys, i-close ko yung pintuan. Ayun, ito paano, medyo okay na siya, medyo malabo. Okay, so Toyota Hiace Asia to, dito ka. Ganun pa rin yung Ansel na X700 na ang gagamitin natin guys. So abangan nyo yung Autil ko. Nag-order na ako ng isang engine scan, Autil din na brand. So gawin natin lahat ng scanner kung maaari 5. Subukan natin na magagamit. At least makita natin kung paano gumagana yung mga engine scanner ng mga bago ngayon ng mga Hiace. Okay, so sinarapin natin guys na magawa natin yan at mahalaga makuha natin yung basic pointers tutorials. Okay, so sige, so Toyota tayo, gagawin natin. Okay, so magbi-vehicle auto scan lang tayo, hindi na tayo mag-manual. Okay, habang naglo-loading. Ang ginaganda nito kasi nga tawag niyan yung updated talaga siya, 2023 model itong Ansel X700. So Japan naman kasi to, so dito tayo Japan. So 2012 daw ito, so dito tayo, pataas tayo. Yan, with smart key. Pag sinabing smart key, yung ito, kita nyo yung susi niya, putol na So matagal na ganyan na yan, so without smart key. Okay, Toyota Hiace KDH 1KD engine, 2013 model with smart key. Okay, smart key pala to. So system diagnose tayo guys sa kanyang powertrain. Dito tayo sa powertrain, engine muna tayo, bakit siya nanginginig. Okay, so gawin natin, next tayo. Tagal lang siya kasi loading, pero sige lang, tsagaan na lang natin to guys. So trouble codes, exhaust gas EGR. Okay, yung EGR niya kailangan na siyang palitan. Okay, so gagawin niyan, ihuhugasan lang natin EGR, tapos exhaust gas recirculation sensor A circuit high. Ibig sabihin yung nito, yung tawag yan, pag sinabing circuit high, alam niyo ibig sabihin yan, yan, open circuit yan. Ibig sabihin either putol o grounded. Yan ang ibig sabihin mostly sa mga circuit high. Pag low input naman, ibig sabihin walang supply. Yan po ibig sabihin niya pag sinabing low input, no supply, either positive o negative tawag niyan na kanang kuryente. Okay, so ibig sabihin yan ang problema niya. So gawin natin, mag-generate report tayo guys. So ayan na yung niya. Ayan, so yan yung kanyang code. Picture ko muna para masali sa may-ari, makita na may-ari. So gawin natin, generate report tayo. Okay, para makita natin kung anong lalabasan. So ang gagawin natin dito guys, lilinisan lang natin to.
Pag hindi madala linis, ibig sabihin, kapalitan ng pyesa. Kasi remedy lang tayo eh. Kung maaari, remedyohan natin. Kasi pag hindi maremedyohan, saan ka tayo pipili ng pyesa? Pero kung kaya pa naman i-recover mo natin para mas makatipid yung may-ari. Okay? So, ang gawin natin ito, nakita naman natin, i-clear code na natin. Hindi natin matatanggal yung i-clear code na natin to. Para paglinis natin, mawala na siya at medyo manibago naman yung andar ng mechanism na yan. Okay? So, sige, clear code ko na lang ulit. So, yes. Okay. So, ibig sabihin, nag-clear code tayo at hindi nawala yung isa. Ibig sabihin, AGR talaga ang problema. Talagang naka-open na siya. Hindi na siya naka-close, stack up na to eh. So, ibig sabihin, yung AGR niya naka-stack up, hindi na gumagalaw. Okay, ibig sabihin na either sira yung sensor o sira mismo yung kanyang mechanical, yung kanyang mechanism. So, binuksan na natin guys. Nag-try tayo mag-clear code. Papaano rin natin ngayon kung halimbawa mawawala ba yung tawag niya, yung vibrate pag hindi pa tayo naglilinis ng AGR. Okay, so at makita nyo lang yung paano titira. So try natin to. Ito kasi mga birada ng mga yung mga biyasa. Okay, para makatipid yung may-ari. So try natin. Start. So makita nyo, same pa rin. So ibig sabihin, hindi nagbago. Saka yung check engine andun pa rin. So ibig sabihin, kailangan talaga siyang linisan. Hindi siya ma-erase ng code kung halimbawa hindi talaga siya ipapalitan. So linisan natin guys para matanggal talaga yan. Okay, so yung location ng AGR guys, ito ang tatanggalin natin. So simple, maliit lang pala na mechanism. Okay, so ito tatanggalin natin. Sana hindi to sira. Pag sira to, bibili may-ari. So far okay naman yung niya kasi nag-mechanical na tayo diagnose. Okay yung kanyang sabog na kanyang injector, walang problema. Pati din sa loob okay din. May konting hawak lang doon sa may bandang press ng kanyang conrod at main rod bearing. So yun dito na lang natin, titirahin natin yung EGR, dukutin lang natin yan. Okay, so gagawin natin guys, babaklasin ko muna yung buong mechanism. Okay, so unahin natin to pagtanggal to para mapulot natin tong intake manifold kasi maglilinis tayo niyan. So para makita nyo yung basic pointers kung ano yung dapat linisan na AGR, which is yung kanyang mechanism dito. Okay, so makikita nyo nasa pa tayo 10%. So magkawakos pa tayo. Medyo basic pointers pa rin, medyo mahirap tanggalin ito kasi nga dukot talaga, halos almost nakadukot talaga. Tingnan mo yung throttle body nya nandito sa loob, sa ilalim. So kailangan magbaklas ng upper bago mo makukuha yung sa ilalim. Okay, so sige, pakasin ko muna tapos after that babalik tayo pag natanggalan natin to. Tanggalan natin yung ibang mechanism guys. So may isang bolt doon, ayun saan na ba yun? Yan ang bolt na yun para matanggal na to. Meron tayong access para matanggal yung intake manifold. Medyo mahirap lang baklasin dahil marami siyang dapat tanggalin. So very din tong unit na to kay Ace na medyo mahirap tanggalin. Pero tanggalin natin guys para makita nyo yung ayun na guys, natanggal na natin yung yung EGR tsaka yung kanyang intake manifold. So ito na yung EGR. Nakita nyo, napaka parado na, hindi na makakalaro ng maayos to sapagkat ito ang problema. Ayan, sobrang dami na ng dumi. Yan nangyayari, yung kanyang play hindi na maintindihan ni ECM kasi nga nag-i-stack up na. Okay, so ang gagawin natin dito, lilinisan natin to tsaka yung kanyang manifold. Yan, sobrang kapal. Ayan sobrang kapal na dumi. Ayan kita nyo yan. So yung laro nito hindi na siya makalaro na maayos. Ayan, barado na siya. So dapat naglalaro ito ng gano'n nangyari, madumi na. Ayan. Okay, ito gawin natin, lilinisan natin to. Ayan. Yeah. Okay, so kanyang total body ganun din, madumi. Ayan ibang dumi, lilinisan din yan guys. So sige, linis mo tayo tapos balik natin to. Pero gabi na, baka bukas natin may babalik. Okay, sige atin, nakuha nyo na yung so, pagkatapos natin ibalik, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay, sige. So ang ating brother guys, shout out Badping. Wah, mga
thumbs up para mag-Korea Aquino. Ililisan natin yung GR ating buddy Brad Neil. Halatang may pakyaw yan, lilis na. So ito ganun din, lilis na. So panalo na. Sila na? Yun. Okay. Dapat naglalaro. Okay, linis na rin to guys. Okay, tab na. Okay, so ayan na. Malinis na siya guys. So meron ng play yung kanyang diaphragm. Okay. So pati yung kabila. Malinis na rin. So ikakabit na natin ito ngayon. Ayun. So let's go. Okay, so ayan na guys, malinis na yung total body. Okay na. So magkakapit na tayo. Sige, fire ang ating mga virador. Overtime, gabing-gabi na. So ikabit na natin guys yung kanyang buong mechanism. Lagyan tayo ng kulang guys. Yun, okay na. Check natin yung Puno na? Oo, puno na. Ano sa badles? Wala pa. Ngayon pang, butang eh. Okay. Yan. Sige, pandali muna natin yan. Okay na, so okay, so higpitan na natin. Huwag makialam dyan. Okay na? Napahagal. Ay, gano'n pala. Yun o. Yun. Okay na. Kapit na natin yung body guys. Para start na natin. Okay. May bleeding. Lang, babit na yung konti kasi yun, vacuum pa yung niya, vacuum pa yung common rail, pero mawawala na yung konti. Wala na no, di ba? Pag wala nang vacuum yan, automatic magkakalma na yan. So yan ang forma. Wala na yung belt, may belt yan, tambay kasi o nabasa siya. Engine? Ha? Engine? Engine, okay. So yun ang problema. So check engine na naman, so tuloy natin. Okay, so check engine. So i-diagnose natin guys, pero yung kampante ng wala na yung vibrate. Okay na. So
sige, doon naman tayo sa check engine. Ayusin naman natin to. Okay, so ang ginamit natin is yung Ansel FX 2000. Okay, so ayan, check natin kung ano magiging kalalabasan. So Japan, ayan, wait tayo. Automatic scan yan guys, naka-on yung susi. Ayan. So automatic. Check natin kung anong kalalabasan ng code. ECT. Huwag lay, masira yan lay. Engine. Red fault codes. Charge air cooler temperature sensor circuit high. So problema yung ano niya. Startability malfunction. Charge air cooler circuit high. So startability malfunction. So sa air cooler temperature lang problema to guys. So double check na natin yan. Pero at least wala na problema dun sa kanyang engine. Okay, so gawin natin kumbaga ano natin to, i-erase na natin yung code. So erase na natin. Temperature na lang yung natin i-fix. Erase double jud para surbol. Natin succeed, okay na. So sige. So start na natin. Start. So ayan, ito yung code guys sa lumabas. Air temperature sensor cooler, hindi ano. So ikabit natin, sige, ikabit mo Brad. Yan. Natin, papandalin na natin guys yung engine. So labas lahat, on position, start. Yun. So wala na yung code, tanggal na yung code. Okay, so yun ang problema guys sa basic pointers tutorial. So paano natanggal yung air temperature control. Okay, ang ating radar Brad, okay na. So okay na ang ating trada, panalo na. Sige. Okay, hanggang dito na lang. So maraming salamat sa inyong lahat. Please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Bye bye. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright. Da 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 da.